Hello there, Sagittarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of June for Sagittarius love reading, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Sagittarius sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Sagittarius, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Sagittarius, if hindi kayo naka-resonate at all, then hindi to para sa inyo. Okay? So, Sagittarius, I'm going to pull an oracle card, situation oracle card for your situation and your person's situation. And titignan natin later kung ano yung pwedeng mangyari this month of June sa love life ninyo based sa story na makikita natin dito ngayon. So, this is your situation, Sagittarius. Twin Flame, the One Mirrored Soul Pledge. The One or Mirrored Soul or Pledge. So, this person could be the one for you or could be a twin flame na may mirrored soul na may mga lessons kayong kailangan i-learn kaya nagtagpo kayong dalawa or yun. So, your person part. Kasi yung twin flame, hindi lang naman yan siya kailangan na, hindi lang naman yan siya sabihin na relationship love, no? Ang pwede kayo maging twin flame kahit hindi kayo in a relationship. Kaya lang din ang soulmate. Pwede din kayo maging soulmate kahit hindi kayo in a relationship. May soulmate, we have a different soulmate kasi merong soulmate na best friend mo, feeling mo, parang ang tagal nyo nang nagkakilala, feeling mo, parang kilala mo na siya before pa, hanggang naging best friend kayo, that is, pwede kayong soulmate, parang dami nyong pagkakapareho, pwedeng pet mo, feeling mo, you really love your pet, you are really into your pet, or feeling mo parang you know this pet before, kahit bago mo lang siya nabili or something ganyan, bago lang siya dumating sa buhay mo, that could be also your soulmate. So, or could be your sister, your mom, or could be the lover, yung soulmate lover mo talaga. Siguro masasabi ko na not soulmate actually, it's a soul family. Yan, soul family. Anchor, chain, wedge, down, grip. So, sa part ng person mo is nahirapan siya. Ganun talaga yung twin flame. Hindi naman kasi talaga maganda yung twin flame. Like, hindi naman totally hindi maganda, pero ang hirap. Ang hirap ma-encounter mo yung twin flame mo. Dahil ang daming pagsubok. Lagi kayong hindi magkakaintindihan. Pero yung first talaga, maramdaman mo talaga na parang completeness with this person. Yung parang feeling mo, nabuo ka kasama tong person na to. But the thing here is, may mga kailangan kayong lesson na i-learn from the connection na meron kayo. So, kaya merong mirroring each other. Mirrored soul. So, ano yung nakikita mo sa kanya, nakikita niya sa'yo. Right? Ano yung nakikita mo sa kanya? O anong ugali ang nakikita mo sa sarili mo? Anong ugali na meron ka na ayaw mo, nakikita mo sa kanya? And ganon din siya sa'yo. And meron din dito sa inyo yung parang chaser, runner, isa naghahabol, isa nagpapahabol, isa na run away. So, isa yung parang, dito ka, kailangan natin pag-usapan to, ano natin tong, discuss natin tong problemang ito, kailangan matuto ka. Ang isa naman is palaging nag-run. So, may chaser and runner dito sa twin flame na to. And also, meron ding parang familiarity
dito, kung magkatagpo kayo ng person na to, maroon kang makakaramdam ka na parang may mga pagkakapareho kayo kasi isang soul lang kayo eh. So, pagkakapareho kayo and sa madaming bagay, sa madaming pero iba yung soulmate sa twin flame. Sabi nga nila. Hindi naman ako expert diyan, pero yun yung mga nare-research ko that twin flame is different from soulmates. Okay, soulmate is really something na parang sabihin natin na eternal. So, yung twin flame is something na part of you na kailangan mong matutunan. So, parang ganyan. So, this is your part twin soul na kailangan mong ayusin, kailangan mong matutunan. And then, ganun din naman siya sayo. Kaya kayo twin flame. I hope you understand that. So, tingnan natin kung ano yung nangyayari ngayon. What is happening right now? Okay. So, dito pa lang may umalis na. Parang, or sabi natin na meron ng emotionally detached. Dito pa lang sa connection ninyo. Kaya nga dito sa person mo, ang bigat ng mga napagdadaanan niya or nararamdaman niya ngayon. So, your person is trying to connect with you or is trying to talk to you, I think. Siguro itong person na to is siguro trying to come back. Pero ikaw yung emotionally detached na dito, Sagittarius. So, parang as a point na yung situation ninyong dalawa ngayon is itong person mo ang nag-aantay ng sagot sa'yo or nag-aantay ng sign from you na kausapin mo na siya or patawarin mo ba siya sa mga nagawa niya. Kasi willing naman siya to offer you that victory na magkabalikan kayo at magkaayos kayong dalawa. Pero on your part, parang nakakaramdam ka na dito sa Sagittarius ng emotionally detached. Dahan-dahan ka nang nawawala ng gana. So, kahit ikaw mismo, honestly, hindi mo maintindihan to eh. Napagod ka kasi. Napagod ka na sa sitwasyon. So, during those time, kasi when it comes into twin flame, madami talaga yung separation. Mag-okay kayo, magse-separate na naman kayo. Sometimes, nagse-separate kayo ng matagal, tapos biglang magkatagpo na naman kayo kasi mamagnetize kayo sa isa't isa eh. And sometimes, tapos magse-separate na naman kayong dalawa. So, ang hirap encounter mo yung twin flame mo until sa point na matutunan nyo na yung lesson na kailangan nyong i-learn sa connection na meron kayo. Sometimes, when you learn the lesson, both of you, sometimes separately na. Kumbaga, hindi ko na kailangan bumalik para matuto ulit. Kumbaga, natuto na ako. Na-awaken na ako. Na-learn ko na yung lesson ko and okay na ako dito. And your person as well is kailangan ganun din siya. Kaya sometimes twin flame pag they separate and they learn their lesson, hindi na sila nagkakabalikan pa. So ganun, kaya nga sabi ko iba yung soulmate sa twin flame. And dito ikaw na yung nakakaramdam ng parang emotionally detached sa person na to. Napagod ka na siguro maghabol, napagod ka na siguro mag-antay, napagod ka na siguro mga ganong mga bagay. But your person is the chaser here. Your person is trying to connect with you, to talk to you about this. Bigat na bigat yung pakiramdam niya ngayon na ganito. So, might be nasa point ka na ng life mo, you are already
learning your lesson, you're already trying to move on, trying to have some freedom na wala siya. Mga ganun. Parang okay ka na wala siya. Pero bumabalik pa rin siya sa'yo ngayon. So, bakit? Bakit ganun na lang yung nararamdaman mo aside sa napagod ka na sa kakaantay sa kanya? Okay. Nakakaramdam ka na kasi ng parang malabo, pagkalabo na ng mga pangako, matutupad, parang hindi niya na matutupad yung pangako niya sa'yo, parang nalalabuan ka na sa situation. And also lack of effort, hindi enough yung effort niya para sa'yo. And also, parang as a point na nandyan pa rin sa isipan mo na niloloko pa rin ako nito. Parang ganun. So, I think on your part, you also want talaga na to have a successful relationship with this person. Yung maging, kung ano man yung mga magagandang plano nyo before, gusto mo din mangyari yun. Pero nalalabuan ka na this time about what happened, about sa anumang nangyari. So, hindi naman sa ayaw mo makipagbalikan sa kanya. Gusto mo pa din naman, kaya lang hindi ka na sure eh. Parang sa'yo, napagod na kasi ako mag-antay. Tapos ngayon bumabalik ka nang aayusin mo na naman to. Tapos baka mangyayari na naman to ulit. Mga ganun. Or baka nangyari na to before and then nagkaayos kayo and then nangyari na naman, you know. Parang you wanted to rebuild yourself this time na, to move forward na, to bring back your power again. Parang feeling mo nga dito, parang you wanted to cut this off na. Parang ayaw mo na siyang kausapin. Nawalan ka na talaga ng gana, Sagittarius, sa person na to. Parang gusto mo lang talaga dito na maging brave na not to talk to this person anymore. Kaya siya pala bigat na bigat yung pakiramdam niya na nahihirapan ka ng kunin balik. So, ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Nararamdaman ng person na to para sa'yo, Scorpio. Ramdam niya yung detach mo. Naramdam niya yung parang umiiwas ka. Na minsan di mo nga siya kinakausap eh. Parang ramdam niya yun na parang minsan gusto mo lang mapag-isa. Yung what do you call this? Silent treatment. Yun. Meron siyang feeling na parang gusto mo nang magdesisyon talaga. Na parang meron siyang feeling na parang gusto mo na to cut it off or you just really want a parang peaceful life. Na ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng discussion or anything. Pero feeling ko itong person mo, parang para sa kanya alam ko yung ginagawa ko. Kaya ko to, gagawin ko to. Mahal ko siya, parang mahal ka niya. And meron siyang feeling dito na nahihirapan man ako. Minsan di siya nakakatulog sa gabi. Kaya nga bigat na bigat siya. As you can see. Bigat na bigat siya dito. Like, this is the grief. Sobrang, minsan, hindi na siya nakakatulog sa gabi dito. Minsan, ipit na ipit siya sa sitwasyon. May trapness din siya dito eh. Nagsisi talaga siya sa nangyari. About sa na pinaparamdam mo sa kanya na parang feeling niya dahan-dahan na kayo nawawasak dalawa.
So, minsan, yun nga, naiipit siya na kung ano yung magiging decision niya dito. Pero para sa kanya, parang mag-stay matured pa rin siya na try pa rin na kausapin ka at ayusin yung kung anong mang meron sa inyo. Siguro feeling ko, Sagittarius, kinakausap mo naman siya. Pero hindi ka na same as before. Yung excitement mo na wala na. So, ano yung nararamdaman mo para sa person na to? Di ka sure. Di ka na sure. See? Parang you just really want to focus sa life mo. So, feeling ko on your part, being a twin flame connection na meron kayo, ikaw yung nagkakaroon ng awakening dito. Parang ikaw yung natututo sa mga lesson na binigay sa inyo ng universe. And parang ikaw yung gusto na, parang okay ka na kung nasaan ka ngayon. And might be this person might be trying to understand pa talaga. Pinaprocess niya pa sa utak niya yung mga nangyayari. So, hindi pa talaga siya totally parang na-enlighten sa mga nangyayari. Kasi naghahabol pa siya eh. Kumbaga, tinatry niya pa yung best niya na mabalik ka, maayos kayong dalawa. Pero on your part, Sagittarius, nakikipag-usap ka sa kanya, sabi natin, nagkabalikan kayo, pero parang more on, mas pinupokus mo na yung sarili mo sa trabaho mo, sa career mo, and sa success mo. Hindi ka na sure eh, kung ano yung mararamdaman mo pa sa kanya. And parang you just really want to end this or cut off this cycle na dahil okay ka na kung nasaan ka. Parang gusto mo siyang kausapin to talk to him about this, him or her. And then after that, hindi mo na siya kakausapin pa. Parang gusto mo mangyari yun. Pero syempre, Sagittarius, I think, hindi ka naman siguro yung tao na ganun-ganun na lang. Though kahit masakit ka man magsalita, pero mabait yung mga Sagittarius actually. Ayaw nila din nakikita na may nasasaktan. Lalo na dahil sa kanila. So, pero masakit talaga magsalita yung mga Sagittarius. Kasi emotionally detached ka na. Parang you wanted to walk away emotionally from him or her na connection. Ramdam mo na talaga yung pagkawasak ninyo. Parang para sa'yo, okay na ako ng ganito. Parang, gusto ko na lang i-end to. You are already learning your lesson here, Sagittarius. So, parang ganito. Siguro before, ikaw yung naghahabol. Ikaw yung palaging nag-aantay kung kailan siya magbago. Ikaw yung palaging, nag-initiate lahat before. Pero nung time na nag-separate kayo, okay, separate tayo. Doon ka nag-learn ka ng lesson mo parang pinigure out mo yung mga nangyayari and until sa nag-heal ka could be or nagtatry ka mag-heal even at this moment, parang na-realize mo, na-awaken ka na might be hindi talaga para kami sa isa't isa and okay na ako sa ganito, ayusin ko na lang lahat ng to. Siguro may mga nangyari na sa inyo before na ganyan. Ikaw yung nag-chase din. Siya yung nag-run. And right now, bumaligtad yung sitwasyon. Kasi di ba may mirrored soul. Ngayon naman, bumaligtad naman yung sitwasyon. Siya naman yung nagkahabol. Siya naman yung gustong ayusin ng lahat. While ikaw, okay ka na. Parang ayaw mo na. Pero, hindi naman siguro agad-agad na nawala yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya, tinatanggap mo pa din siya. Pero, nagpo-wonder ka na din dito eh. Bakit ganun yung nararamdaman mo? Parang, okay na ako nang wala siya. Parang okay na ako nang ako lang. Parang ganun.
So, ano yung pwedeng mangyari this month of um, June for you, Sagittarius? For about this story na meron kayo ngayon. Matatapos talaga kayo, Sagittarius. Mag-end yung connection niyo dito. Magse-separate kayo dito, Sagittarius I think magpaplano ka talaga dito, Sagittarius, na to end this. Ikaw mismo ang mag-end nito. Siguro dahan-dahanin mo to. Kasi maiipit ka na sa sitwasyon sa gusto mong mangyari sa buhay mo at sa relationship ninyo. Maiipit ka na dito sa sitwasyon. Makakaramdam na din naman to siya ng parang imbalance sa connection ninyo. Until sa maghiwalay talaga kayo dalawa nito. Feeling ko ang pinaka-main talaga dito, Sagittarius, yung niloko ka niya. Yun yung hindi mo makakalimutan or matatanggap. Hindi na natin yung pagiging twin flame ninyo. Sa twin flame connection, yung cheating nandyan talaga yan. Part talaga yan. So, sabi na natin sa relationship nyo lang. Yun yung parang hindi mo matanggap o mahirapan ka ng magtiwala. Doon ka nasaktan talaga kasi Scorpio Sagittarius. You might be dealing with Scorpio. You might have Scorpio in your chart. Check your placement. So, doon ka talaga nasaktan. Sagittarius, about the cheating. Nasaktan ka dito. And doon ka parang nung naghiwalay kayong dalawa, na-realize mo na okay na, ayusin ko na lang yung buhay ko. Parang ganun. So, kaya lang bumalik siya kasi nga, na-realize niya din yung pagkakamali niya. Pinagsisihan niya yung ginawa niya. So, di ba twin flame kayong dalawa? Kaya yun, parang palagi pa rin, magkoconnect pa din talaga siya sa'yo. And might be hindi niya pa na-learn yung lessons niya, kaya bumabalik pa rin talaga siya sa'yo. Kaya ngayon, ikaw na yung runner, kasi ikaw okay ka na. You're trying to learn your lesson na, trying to heal, trying to move forward, or parang meron na okay ka na. Siya hindi pa. Kaya siya pa yung nag-chase siguro sa'yo dito. And nangangako siya ngayon na ayusin ang lahat, ganyan. But the thing here is, paano niya ayusin to kung ikaw mismo desidido ka na or gusto mo na matapos to. Mag-offer pa din talaga siya sa'yo ng love dito, Scorpio. Magpaparamdam pa din siya sa'yo ng pagmamahal. Ipapakita niya pa din yun. Pero, para sa'yo kasi, mahirap na tanggapin. Abot talaga kayo sa point na maghiwalay. Ikaw mismo ata, Scorpio, dito ang magde-decide Kasi hindi naman na kayo magkakaintindihan. Pero yung feeling mo dito, Scorpio, you will not hate this person. Bakit palagi nag-i-Scorpio? Yung feeling mo dito, Sagittarius. Sorry. Yan, Sagittarius. Hindi mo siya ma-hate. Kasi parang feeling mo, naging part siya ng life mo. Naging part siya ng buhay mo. Mahal mo pa din siya. And it's just that, it's just really hard for you to fight for this relationship at all. Parang, tama na. Ganon. Kasi ang bigat na ng binigay mo sa akin. So, mahal pa rin kita. Parang, kahit matuldo ka na tong connection natin, you will still remain special to me. Okay? Gusto ko pa din na maayos yung buhay mo. Gaya ng ginagawa ko sa buhay ko. Gusto ko makita ka one day na maging successful o maging masaya, nasa tamang path. Kasi yun yung mararamdaman mo as a twin flame kayong dalawa. So, yun. May mga realizations na kasi sa'yo dito. Awakening. Yun, Sagittarius. So, you might be dealing here with Scorpio.
'Diba? Ka-Scorpio ko kanina. Um, or Pisces, Aries, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus. Libra. So, might be may Taurus. Kasi na ano ko yung Taurus. Yun, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you. Sagittarius, month of June, love reading. Thank you and God bless.